Para po ito sa mga mahilig magpakulay, magpa-rebond, mga ganyan, magpa-straighten ng buhok. Base sa pag-aaral, halos 75% ng kababaihan natatamaan ng hormonal imbalance. Dahil sa pamamaraan na hindi sila aware. Kung kayo po mahilig magpakulay ng buhok, kabayan, alam nyo ba na nakaka-apekto yan sa inyong mga hormones? O regardless kung kayo meron sa genes nyo, depende sa factor ng lifestyle nyo, depende sa environmental factor, cabs. Kahit itanong mo pa, magbasa ka dyan ng mga research mo, yung mga ginagamit ba sa rebonding, straightening, relaxing, mga ganyan ng buhok, ay may epekto ba para maapektuhan niya yung inyong hormones? Ang sasagot dyan, yes. Yung mga chemical dyan sa mga hair dye, strengthener, yung mga rebonding products, mga ganyan, pwede po yan na hormone disruptor. May potential yan na makakaapekto sa inyong body's natural hormonal balance. Kaya nga maraming mga kababaihan ngayon nagkakaproblema sa thyroid, breast, nagkakaproblema sa kanilang mga reproductive organ. Na hindi sila aware na baka sila, for example, ikaw, ilang beses ka ba nagpapakulay ng buhok? Masyado kasing exposed ang mga kababaihan eh. Una, household sa bahay. Household na ginagamit. Mga sabon, mga ganyan. Kayo madalas exposed sa mga ganyan. Panglinis-linis, mga salamesa, sa ganyan. Kung gumagamit kayo ng mga chemical dyan, hindi ba? Pangalawa, pedicure, manicure, pwede rin yan. Yung mga pabango, yung mga, yan, pangpagamit sa buhok. Nagkakakos din yan, cabs. May effect yan, lalo na kapag paulit-ulit mong ginagamit. Etong mga chemical na yan, kabayan, pwede niyang inimik or pwede niyang i-block yung effect ng natural hormones nyo kagaya ng estrogen, estradiol, testosterone na pwedeng mag-lead sa imbalances. O marami pong research, cabs, sa totoo lang. Research indicate yung association between hair products and yung pwede niya ma-alter yung hormone levels nyo. Pwedeng pagbaba ng fertility, yung pagkakaroon nyo ng PCOS, alam nyo ba, cabs? Pwede din isa yan na dahilan. Oo, totoo yan. Kayo din ay merong increased risks ng hormonal-related kagaya ng cancer. At yung pagkakaroon ng endometriosis, mga ganyan, at uterine cancer. O paano ba itong mga chemical na ito, kabayan, na ma-disrupt niya yung hormones mo? Okay, marami diyang mga chemical na nagsisilabasan. Kaya kung kayo, tingnan nyo mabuti ang mga ipinapahid sa buhok nyo, inilalagay dyan na mismo na nakadikit sa inyong mga scalp. Tandaan nyo ang skin natin ha, good absorber yan. Yung mga chemicals na yan, sa dinami-dami ng mga hair products ngayon, are known as endocrine disruptor. It can either imitate yung inyong body's natural hormone. Sa mga hindi pa aware, alam nyo ba na mayroong mga specific chemicals yung mga produkto na yan kung bakit nakikita nyo kumakapit talaga sa buhok nyo? Una, may konting content yan ng formaldehyde. Matatagpuan ito sa mga hair relaxes. Yung formaldehyde kasi na yung kabayan is a known endocrine disruptor. Nangunguna yan. At carcinogenic yan, cabs, na pwedeng mag-interfere sa inyong hormone levels at yung reproductive health nyo. Ha? Kaya yung iba siguro dyan mahirap makabuo. Pangalawa, meron yung tinatawag na phthalates at saka yung parabens. Yung mga chemicals na yan ay ginagamit in some hair care products. Tandaan nyo. Meron niyang identified as hormone disruptor. Na pwedeng makaapekto. For example, ulitin ko, hormone functions. Kagaya ng estrogen. Yung mga health consequences nito, sir. Una, siyempre, reproductive health nyo. Kung ikaw talaga, isang babae, exposed ka masyado sa lahat ng mga chemicals na yan, it has been a link sa kanilang studies to decrease fertility and disruption of menstrual regularity. Huwag kang magtaka kung pabigla-bigla na bakit ganito okay ang menstruation ko. Boom! 3 buwan na hindi pa ako nagme-mens. Cabs, isipin mo yan. Ha? Baka isa yan dahil sa kagigiliwan mo na pagpapareban, pagpapakulay, yung mga ganon. Pangalawa, cancer risks. Tandaan nyo, kabayan ha. Girls, alam nyo kapag may problema kayo sa thyroid, sunod-sunod na yan.
dito sa reproductive organ nyo, dito o kaya dito sa thyroid, kapag may nagluloko dyan, Cubs, mahihirapang makabuo. Oo, tandaan nyo yan. Marami po akong nabasang research na sinasuggest nila ito ay possible connection between ng regular use ng mga hair products. Particularly, sinasabi din yung mga hair dyes, hair straighteners, hair relaxes, na yan ay nakakapagpataas ng risk ng inyong hormone-sensitive cancer. Such as uterine and even ovarian cancer. Meron ding ibang mga studies kabayan na nagsasabi dito. Studies have also found association nga nitong between chemical hair products at yung potential sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, learning disabilities, at even yung metabolic problem. Especially kapag frequent yung paggamit mo. Andyan na nabanggit ko na lahat yung mga chemicals na yan, Cubs, ha? Pagkasipagin kang basahin yung label ng inyong hair product. Chemically nakasulat dyan, baka matagpuan mo, resorcinol. Ang resorcinol, kabayan, ito yung dihydroxybenzene. Tandaan mo, benzene, natural constituent ng crude oil and one of the most basic petrochemical. Benzene, alam natin, is also known to increase, nakakataas yan ng cancer at yung other illnesses, kabayan. Kung mag-ingat kayo sa mga ginagamit nyo, Cubs. Tingnan nyo, hindi lang yung nagpapakulay ng buhok ang na-expose dyan. Pagkus mas expose yung mga hairdresser, yung nasa salon. Kaya tingnan nyo, dapat mahigpit sila yan. Nagka-mask at saka naka-gloves. Bawal madampi sa mga balat nila yan. Kung araw-araw ilan ang nagpapakulay, nagpapa-rebond, hindi po ba? Awareness lang, Cubs. At alam nyo ba, Cubs, ang resorcinol, pwede mong ihalo yan sa ibang mga formula to provide permanent color effect. Kaya maganda nga yung gamitin sa pagkulay ng buhok According sa World Health Organization, alam nyo ba, kahit sinasabi ito na animal studies, tandaan nyo, nagpapakita na itong resorcinol can cause thyroid dysfunction, effects on the central nervous system, at pwede niyang i-alter yung inyong adrenal glands. Paano maiwasan, sir? Anong pwede mong gawin? I-reduce mo yung exposure. Kung gusto mong pariban, pwede 1 or twice a year, every 6 months. Walang problema yan. Hindi naman yung every 3 months nagpapalit ka ng kulay ng buhok mo, o nagpapastraighten ka ng buhok, o nagpaparelax ka ng buhok mo, o hindi ka anak ng contractor. O ilimit nyo po yung paggamit ng mga chemical heavy hair na yan, ha? Yung mga dye, strengthening, na pwedeng mag-reduce exposure sa hormone disrupting chemicals. Pwede ding ma-aware kayo sa mga ingredients na ginagamit ng products. Kabayan, ganito kasi nangyayari, ha, kababaihan, sa totoo lang. Hindi po ba kapag gusto nyo magpa-relax, magpa-rebond, magpakulay, diretso lang kayo sa salon? Dapat kasi ganito gagawin dyan. Magpakonsulta muna kayo sa doktor, lalo na kung kayo ay may problema sa hormonal imbalance or reproductive issue. Mas maganda yan na i-discuss nyo muna sa mga doktor para maintindihan nyo yung mga personal risks and to explore kung ano ba dapat yung potential treatment na gagawin sa inyo. Totoo yan. Huwag basta-basta. Kaya nga siguro nagloloko yung hormones mo dahil dyan. Okay, isang paalala lang po ito, kabayan, ha? Girls, alam ko malapit na naman ang Disyembre. Okay, peace tayo, ha? Yung bonus, mapunta yan sa pangkulay ng buhok, pang-rebond, di ba? Sasalubungin ng bagong taon, mga ganun. Awareness lang po, Cubs, ha? Tansyahin nyo kung kayo may problema talaga sa hormones. Kumausap muna kayo ng doktor, yun ang pinaka-the best. Okay? Para malaman nila kung ano yung magandang treatment sa buhok mo. God bless everyone. Bye-bye.